Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon po, magla-live lang po tayo kasi medyo busy po tayo sa paggawa ng video. So dito, nakatanggap na po si Atty. Libayan ng love letter galing kay Rapi Tulfo. So, hindi lang pala si Rapi Tulfo. Gaya nga pala sinabi doon, di ba? Hindi naman si Rapi Tulfo lang yung nag-file ng cyber libel dito kay Atty. Libayan. So dito, ay papakita ni Atty. Libayan na kung sino-sino pa yung nag-file ng cyber libel para sa kanya. Ngayon, dito may ibang sinabi si Atty. Libayan na medyo parang gusto ko yung spirit niya medyo mataas, high spirit. Ano siya rito, full of confidence. Yan ang gusto ko kay Atty. Libayan. So makikita nyo rito sa video niya na parang prepared naman siya dun sa mangyayaring kaso. Sabagay, ito sa pina pa lang naman yung dumating sa kanya, love letter. Parang pasasagutin muna siya rito. Tsaka yung mga, dito may mga ano na rin yung mga small vloggers niya, yung mga katropa niya, possible nakatanggap na rin ng love letter. So dito paliliwanag niya ano ba yung mga ikinaso, o ano pa yung nasa loob ng complaint, o nasa pina, ano ba yung mga nilalaman nito. So panoorin natin si Atty. Libayan at saka maglalambing lang ako ng konti sa inyo. Baka hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na to baka pwede pakipindot naman yung subscribe button. Tsaka pakilike na rin yung video, wala naman pong bayad dyan. So ito, pag-usapan na po natin tong sinasabi na Atty. Libayan. Alright, yan. Magandang araw mga kabatas natin at welcome sa isang namang live. Yung mga kabatas natin, subukan natin magseryoso ng konti, okay? Ngayon, mga kabatas natin, napanood nyo naman si cyber libel, no? Sinabi niya magsasampa daw ng multiple cyber libel cases. Yung iba't ibang... So yun, tinutuo nga nila yung pagsasampa ng cyber libel. Multiple po yung ipinail dito kila Atty. Libayan at yung kanyang mga vloggers. So, ibig sabihin, meron ng sigurado Sabi ni Melo Yap, isa dun si Kayo, si Kamatis Analysis, na masasampahan ng kaso. Tsaka meron taga-abroad na masasampahan din ng kaso. So, possible, alam na rin nila kung sino-sino yung mga nakatanggap ng love letter. So, good luck na lang dun sa nakatanggap. Kung namang kayang-kaya nyo lusutan niya. Kasi kung titingnan nyo rito si Atty. Libayan, talagang full of confidence siya rito. Diba, parang tinatawanan niya lang yung yung ikinaso sa kanila. So siguro para sa kanya mababaw lang yung kaso na to. Or sanay na siguro siya. Sanay na siya na humarap sa ganyang mga kaso. Ang nakikita kong problema lang dito, yung mga kasama niyang mga vloggers na hindi sanay na makatanggap ng ganitong klase, 'di ba? Lalo na December ngayon. Kapapano dagdag stress 'yan. Siyempre, di ba, ibis na peace of mind, meron ka peace of mind ngayong December dahil season of di ba? Parang dapat masaya. Ngayon, yung mga small vloggers na sinasabi ni Atty. Libayan, sigurado tayo, nakakaramdam to ngayon ng stress. Yun nga lang, tingnan nyo na lang si Atty. Libayan, yun na sigurong pinakamagandang gawin yung motivation. Si Atty. Libayan confident na kayang-kayang lusutan yung kinaso ni Rapi Tulfo tsaka nung iba kasi cyber libel. So multiple, ibig sabihin marami nag-file. So tingin ko naman kayang lusutan to ni Atty. Libayan. Si Rapi Tulfo, syempre laban sa akin tsaka sa small vloggers. No? Ngayon, yung vlogger ni Rapi Tulfo naglabas ng cyber libel case laban sa akin. Yung cyber libel case na yun, laban sa akin, hindi ko pa natatanggap yung complaint affidavit. Itong ipapakita kong bago sa inyo, hindi ko pa rin natatanggap din yung complaint affidavit, mga kabatas natin. Subpoena lang. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang itsura ng subpoena para kapag nakita nyo, familiar kayo. At alam nyo kung ano yung... Siguro dito, tinutukoy ni Atty. Libayan dito na para malaman kung ano itsura ng subpoena. Para to sa mga kabatas niya na makakatanggap ng love letter na hindi dadaan sa kanya. Pero sabi nila kasi, in-address din kasi kay Atty. Libayan yung ibang subpoena para at least lahat ng mga vloggers na konektado sa kanya
ma-inform na merong mga love letter na darating sa kanila para hindi nila ikatwiran na wala silang natanggap. Kasi ganoon naman yun pag halimbawa walang address na hindi alam yung address, hindi pwedeng hindi pwedeng yung i-reason na wala kami tanggap kasi wala namang may address diyan. So hindi reason po yun. Once na naglabas ng subpoena at hindi nyo sinagot yan at nabigyan ng probable cause yun, possible, warrant of arrest ang susunod na. So, wala kang kalam-alam, may warrant ka na pala. So, kaya ang ginawa dito, sabi nila, pinadaan kay Atty. Libayan yung mga love letter. So, possible na natanggap na nila yun. Alam na nila kung sino-sino sila. So, yung sinasabi ni Atty. Libayan na para malaman na ninyo kung ano yung itsura ng subpoena, so, iyon ay para sa mga nakakatanggap ng subpoena na makakasuhan. So, malinaw tayo doon, hindi yung sinasabi na Atty. Libayan na siguro may part lang ng ini-inform lang tayo o ini-educate lang tayo para in case na dumating yung punto na tayo naman yung makakatanggap ng subpoena for every kung anumang reason, alam natin kung ano yung itsura ng subpoena. Kasi pagkakaintindi ko yung subpoena isa lang naman ang format ng subpoena ng barangay at subpoena na to. Sasabihin man doon kung ano yung complaint. So, makikita naman lahat doon yung mga detalye kung kailan kailan mo umaten. So, yun. So, pakinggan pa natin yung masasabi pa ni Atty. Libayan. Gagawin nyo. Okay? This is the actual subpoena that was sent to me. Pero, before we proceed to this new cyber libel case against me, mga kabatas natin, no? Merong una, yung kay Raffy Tulfo. Yun ay tungkol doon sa death wish. Okay? Kasi so, yun. Yung unang isinampang kaso ni Raffy Tulfo, yung tungkol sa pinagpipilitan ni Atty. Libayan na dinet wish daw siya. So, pero ang alam ko dun sa pinail ni Raffy Tulfo, hindi yung sa death wish. Parang death threat yung sinabi kasi nito ni Atty. Libayan doon. Pero si Atty. Libayan, ni-insist pa rin niya death wish lang daw yung ginamit niyang salita o term. So, parang yun yata yung gagamitin niyang depensa, yung salitang death wish. So, tingnan natin kasi yun yung magandang magiging bakbakan nila niyan yung paano nila i-depensa o paano nila ipapakita sa korte na yung death wish tsaka yung death threat. So, ito yung magandang forum kasi ito makikita nyo may due process. Ang magtitingin na rito kung tama o mali yung korte. So, aantayin lang natin kung magkakaroon ng probable cause yung isasagot nila. Kasi sasagutin nila tong subpoena na to So, sabi nga ni Atty. Libayan, inaantay niya lang dito yung kopya ng complaint affidavit bago niya masagot. Kasi yung subpoena, parang ini-inform lang siya na meron siyang parating na kaso. Andun yung mga kung nirereklamo, kung kailan niya kailangan sagutin yung complaint, andun na rin yung date kung saan, kailan nila kailangan pumunta sa korte para sagutin yung affidavit na yon. So, tuloy natin to. Nalaman ko kung ano ang laman nun kasi nga linabas ni yung vlogger ni Tulfo Linabas ng vlogger ni Tulfo, si Melo Yap. Linabas yon. Okay? Ngayon, mga kabatas natin, merong bago. Okay? Fresh na fresh ito. Natanggap ko ito. Ang complainant naman, si Gareth Daniel R. Tungol versus Rani Randolph B. Libayan. Nakita nyo ba yan? Yan, palaki natin. Yan ang itsura ng isang subpoena. So, yun. Di ba, nabanggit na rin naman dun sa video natin na may dalawa pang abogado magpapail ng kaso. So, ito na isa, si Atty. Gareth. Bakit si Atty. Gareth nagsampa rin ng reklamo? Kasi si Atty. Gareth, minsan may mga time na siya yung umuupo pag wala si Raffy Tulfo sa RTIA. Siya yung umuupong nagpa-facilitate dun sa programa. So, may mga times din na binabanatan nito ni Atty. Libayan na minsan parang minimislead, o hindi naman siguro, parang ganon, minimislead niya or binibigyan niya ng ibang kahulugan yung mga aksyon ni Atty. Gareth.
So, nung una, hindi naman pinapansin ni Atty. Garrett. Siyempre, pakonsuelo dahil nga pare silang abogado, so respeto. Yun nga lang, sumusobra rin si Atty. Libay. Nawawala yung respeto niya sa kapwa niya abogado. Kasi ang alam ko, may courtesy dapat sila dyan na kahit magkaiba sila ng paniniwala, dahil nga pare silang abogado, dapat nagrespetuhan din sila. Kasi, tandaan nyo, ang abogado may kanya-kanyang ano yan, interpretasyon, kanya-kanyang paliwanag, kanya-kanyang ano yan kung ano yung pagkakaintindi dun sa isang sitwasyon. So, pwedeng tama, pwedeng mali. Ang ano lang dyan, bigay linaw lang dyan, ang korte lang naman magsasabi kung sino yung tama, sino yung mali. So, doon kaya nga sinasabi natin, may kanya-kanyang kortesiya dapat sila dyan, pareho silang abogado. So, i-respect dapat nila yung iba-ibang opinion. Kaso dito sa ginagawa kasi ni Atty. Libayan, since Rapi Tulfo in action yung inupuan ni Atty. Garrett, parang damay-damay ang nangyayari. Kaya ito, napilitan din magsampa ng kaso si Atty. Garrett. May isa pang abogado, kasi sabi nila 2 abogado raw na nag-file ng kaso. So, pwedeng ito yung si Atty. Garrett yung isa. So, meron pang isa. Yun ang sabi, baka daw sa probinsya mag-file ng affidavit. So, kailangan niya pumunta sa probinsya para sagutin yung mga... Pero dito, yung pag ganyan sa PINA lang, alam ko, pwede naman dito na sagutin niya. Yung nga, pag nagkaroon ng hearing, kailangan nilang bumiyahe ng probinsya. Doon sila maghihiring sa probinsya. Kita nyo dito mga kabatas natin sa taas, yan yung nag-issue na office. Department of Justice, Office of the City Prosecutor, Sabina. Okay? Ngayon, ang issue kasi dito mga kabatas natin, kailangan mong umattend doon sa mga dates na nandito. No? O kaya, kung kunwari hindi naman kailangan na mag-oath ka, kailangan mo magpadala ng tao para pumunta doon at kumuha ng kopya ng kung ano man na kopya ang pwede mong kunin doon. Tapos makikita nyo dito mga kabatas natin kasi kung saan din kayo pupunta. Nandyan yung address, Department of Justice, Justice Cecilia Muñoz Palma Hall, Quezon City Hall Compound.